Naniniwala ka ba sa doppelganger? Ito daw yung entity na nanggagaya ng itsura ng tao at nagpapakita sa mga kakilala mo. Etong kwento na to, hindi ko to sariling experience pero hi to Janelle dahil pinaalala niya sa akin yung pangyayari na to. So, na-experience to ng supervisor namin ni Janelle. Nung nagwo-work pa ako sa Makati sa isang high-end mall, merong mga day na tatao muna ako dun sa kabilang store at hihintayin yung senior doon bago ako bumalik sa sarili kong store. So ayun na nga ang nangyari, ako muna yung nag-open ng store na to kasama yung ibang staff. Nag-aayos kami ganun hanggang sa hindi na mamalayan yung oras, 1 PM na at dumating na nga yung supervisor namin. Napansin ko lang hinihingal siya tapos nakatitig lang talaga siya sa akin. Syempre binati ko siya, good afternoon ganun, tapos tinanong ko siya kung okay lang siya kasi nakatitig lang talaga siya sa akin na hinihingal. Tapos tinanong niya ako, tumakbo ka ba Glenn? Sabi niya, saan ka galing? Saan ka dumaan? Eh di ako parang, ha? Anong saan ako dumaan? Nandito. Sabi ko, nandito ako sa store. Sabi niya, ang bilis mo naman, nauna ka pa sa akin. Eh di sabi ko, anong nauna? Nandito ako sa store. Hindi ko siya magets kaya paulit-ulit kong sinasabi na nandito ako sa store. Ako yung nag-opening, kasama ko yung seamstress tsaka yung isang staff. Doon na siya napaupo. At sabi niya sa akin, seryoso ka? Hindi ka pumunta dun sa kabilang store? Sabi ko, hindi. Nandito lang ako. Hinihintay kita para makabalik ako. And then sinabi niya sa akin, hindi, seryoso, hindi ka pwedeng nandito. Kasi sabi niya, nung dumaan siya dun sa kabilang store, kasi parang maibibigay siya dun sa manager namin, ako pa daw yung sumalubong sa kanya. Ako pa daw yung unang-una niyang nakitang staff na nakatayo nga dun sa loob. And then binati niya ako. Nakasmile lang daw ako, tapos tinanong daw niya ako kung nasan nga yung manager namin. So ako, hindi daw ako sumasagot. Nakasmile lang daw ako, parang ganitong smile. Ganyan. E di, hindi na lang siya kumibo, umakyat siya doon sa store, hinanap yung manager namin, and then, nagmadali na nga siyang bumalik dito sa store kasi nga nag-worry siya na kung nandun ako sa store na yon, sino yung tatao doon sa store, seamstress lang, then stang staff, kaya nagmadali nga siya. E di syempre, ininsist ko din na hindi, nandito lang ako, hindi ako maalis sa store, hinihintay kita, tanungin mo pa yung seamstress tsaka yung isang staff. So sabi naman nila, yes, kasama namin si Glenn mag-open ng store at hindi siya umaalis. Tapos alam mo yun, parang tulala lang siya, tahimik lang siya, tapos iniisip niya yung mga nangyari. E di tinanong ko siya kung sigurado ba siyang ako yung nakita niya or baka si Janelle. Kasi me and Janelle merong pagkakahawig, ganon. Sabi niya, sigurado daw siyang ako yun. Ilang years na rin kaming magkasama sa work at medyo baguhan pa lang nun si Janelle. So alam niya talaga na ako yung nakita niya or si Janelle. Kahit kinakabahan, ayun, bumalik na ako dun sa kabilang store. Sinabi ko sa ibang staff kung ano yung sinabi ng supervisor namin, kung ano yung nangyari, at sabi nga nila na dumaan nga daw doon yung supervisor pero nagmamandali daw na pumunta sa kabilang store. Syempre kinilibutan din sila pero sabi lang nila na buti na lang hindi ko nakita yung kamukha ko or yung doppelganger. Kasi kapag nakita mo daw yung doppelganger na yun, may masama daw na mangyayari. Minsan kasi sinasadya din ng mga doppelganger na yon na magpakita mismo dun sa tao na ginagaya nila. Parang mayroon talaga silang bad intention towards you o dun sa taong ginagaya nga nila. Alam nyo ba, after mangyari yun, dun namin naalala na meron talagang nagpaparamdam. Kasi bago yung pangyayari na yun na ginaya nga ako, marami rin kaming na-experience na alam mo yun, na parang may kumakalabog or dumadaan sa likod, ganun. Tapos, hindi lang ako yung ginaya. Meron ding one time na nakita ko yung parang silhouette or pagpasok ng isa naming staff. And then, sinabi ko, nandyan na pala si ganon, ganyan. Dumating na, ang aga naman. Tapos, nung sabi ko, nagtataka rin kami no na bakit parang hindi siya lumalabas dun sa dressing room, sa pinagbibihisan namin. Ako mismo yung nag-check nung dressing room namin. Then, kinatok ko muna na, huy, kanina ka pa dyan. Tapos, nung bubuksan ko na yung dressing room, kakapasok pa lang dun sa main door namin yung staff na yon. So, ayun, kinilabutan na naman kami kasi nga may nanggagaya. Siguro trip lang kami doon kasi minsan maiingay kami. Siguro parang tinatakot kami, ganun. Nag-resign na rin ako dun sa store na yon. So, hindi ko alam ngayon kung meron pa silang nai-experience na kakaiba, na nakakatakot. Pero sana wala na at nanahimik na yung kung sino man, kung ano mang entity
entity yung nandun sa loob ng store na yon. Sa mga may same experience o may mga experience na nakakatakot, pwede nyong i-share sa akin para ikwento natin sa page na to. DM nyo lang ako. At ayun na nga, dito nagtatapos ang ating kwento. Thank you. Always pray and trust God.